So yun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? At so ang galing, ang ganda nung resistance natin dito. Pero dito talaga, sabi ko nga, hindi lang umabot o hindi nakuha yung trigger natin. At the same time, sayang. Kuha sana hanggang 118, no? So hindi lang umabot talaga dito sa 116 eh. Pero ganun talaga ang TA, no? Minsan hindi nakukuha. And then tingnan lang natin kung ano magiging galaw nito. For me, Sunday, hayaan ko lang yan. Tomorrow, panigurado may galaw to. Hayaan lang natin lahat yan. And then syempre sa XRP, no, medyo si XRP may no, nagsa-sideways lang si XRP. So ingat lang tayo. May mga magandang news kay XRP pero I think magkakaroon siguro ng rally to ng mag-isa. Pero tingnan lang natin kung kailan. No, ito ETH medyo biglang lumipad ng konti, no? So ayan si Ethereum. And then, ang aking TA sa Ethereum nasa spot trading. Pero, hindi pa naman ako papasok kay Ethereum eh. Ang hinahanap ko yung dip eh. No? Yun ang hinahanap ko, yung dip kay Ethereum. Kaya lang natin. Ayun no. So, sabi ko dito, once ma-break to, mag-short ako. Wala eh. So, ilang rejected to. Then, umaangat ngayon si Ethereum. Tingnan natin kung ano mangyayari tomorrow, no? Pero may Sunday pump pa. So kung titingnan nyo, Sunday pump, no? Minsan hindi natin pinagkakatiwalaan ng Sunday pump kasi minsan biglang bumababa yan. Ingat lang mga kapatid ha. So we'll see kung ano yung magiging reaction ng market. Ako lang sa mga ganitong pagkakataon, chill lang, no? Chill kasi mahirap nang pumasok tayo ng biglain tayo, no? Kaya kailangan mas maganda kung marunong kayo mag-drawing. Alam niyo yung support and resistance nyo, no? Siyempre, tayo naman, laging ganun lang eh, support and resistance. Doon sa mga nambabash natin regarding support and resistance, okay lang yun, walang problema yun. Kasi, kung titingnan nyo, kayo mismo kasi ang hahanap kung saan kayo profitable, di ba? So, ganun talaga, no? Kung hindi nyo gusto kung paano ako mag-trade, wala namang problema yun, di ba? Okay? So, next, Gcash, no? Ito, no? Kung titingnan nyo kasi, no? Medyo ito yung pinag-uusapan ngayon sa Senate eh, 'di ba? Kumbaga yung regulations ng online gambling. Kung titingnan natin, hearing no sa Senate, 'di ba? Nagkaroon sila ng Senate hearing kailan lang na kung saan tinalakay nila yung possible na pagbabawal or paghihigpit sa regulation sa online gambling. Particular doon sa paglago ng mga gambling addiction, 'di ba? Kung titingnan natin, syempre, lalo na sa kaugnayan sa mga krimen, no? Ayan, nakita natin yan dun sa Philippine News Agency eh. And then, I think, sinabi rin to ng isang senador, no? Na merong Senate Bill number 47, Anti-Online Gambling Act. Diba? So, parang ano kasi to eh, parang nagdulot kasi to dun sa maraming pagkakabaon sa utang. Diba? Depression at krimen, diba? Kabilang na yung mga kabataan at estudyante. Kasi talagang totally na-access kasi talaga nila yan. Hindi lang estudyante, mga idol, no? Kundi yung mga, mga minimum wage, no? Lalo-lalo na sa province, no? Ako kasi nakikita ko yan. So kasi meron tayong hawak na janitor, nakikita natin yung mga security sa mall. So nakikita natin minsan pag break time nila, nag-online casino, no? O nag-online gambling sila. Nag-scatter, di ba? So, pampalipas oras. Dati, nakikita ko sila yung pampalipas oras nila. Mobile Legend, PUBG, yun yung mga nakikita ko dati. Ngayon, wala na. Minsan, scatter na yung nakikita natin. Di ba? Tapos, sabi nila, nagtanong ulit, no? Talaga, kung malaki ang kita mula sa 58 billion noong 2023 hanggang 154 billion noong 2024. Kung isaalang-alang ang epekto sa pamilya at kabataan, medyo mababa, no? So, ay masyadong malaki, di ba? Sabi naman nung isang Senate din, di ba, na modelo ng anti-gambling or ordinance sa Taguig City, di ba, na pinuna ang pagbigay ng BSP, di ba, ng 48 at pinuna ang pagbigay ng BSP, tama, ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 48 hours lamang para tanggalin ang gambling link sa e-wallet kapag kaya namang gawin agad-agad. Ito sa Philippine News Agency din to eh. And then isang senador din, sabi nila
nananawagan sa PAGCOR na ilista ang mga lisensyadong operator at itaas ang transparency, habang ang BSP ay pinapatawad ng deadline upang tanggalin ang gambling link sa e-wallet. May banta ng contempt charges kung hindi susunod. Ayun din, di ba? So, umaaksyon ang Senate, di ba? So, sabi nila, aksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inutusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang e-wallet, ito yung nakikita natin, advisory, no? At payment app na alisin ang mga link patungo sa online gambling platforms sa loob ng 48 hours. Ang bilis, di ba? Kung titingnan nyo, kahit paano, di ba? Uma-action sila. And then, kung mapapansin nyo naman, yung mga influencer na nagpo-promote ng online gambling, wala na eh. Sila, ako si Doggy, wala na eh. Ako si Doggy. Kasi parang sinasabi ng isang senador na April 2024 pa naman to. So, titingnan nyo, sa ngayon, wala naman na. Puro HOK na lang si Dogs eh, oh. Yan, oh, puro HOK. Di ba? Kasi bagong ambassador sila ng HOK eh, di ba? Si Chooks TV. Tingnan natin si Chooks TV. Ito, idol to, di ba? Kaya lang, Chooks TV. Ayun, si Chooks nagpo-promote pa rin. Si Moxie, yung mga comedy. Moxie Gaming. Tagal. December 9 pa naman to, pero tignan nga natin. So, August 15, yung last, di ba? So, minsan si Ka-Dreamer. Si Ka-Dreamer, mga Ka-Dreamer. Kumbaga, ito, nasa link lang niya, nasa comment section niya lang. No, nagpapagawa ng bahay to eh. Pero alam ko, wala na to. Wala na yung link niya dyan. Kay punta ka nga rito. Bakit, boss? Itong cellphone ko naglalag. Pakikuha nga nun sa kong cellphone doon sa ground floor. Ay, ako, boss. Wala naman. Ay, bakit nag-uutang? Diba? So, parang ginagaya na ni Ka-Dreamer si B-Max eh. Si B-Max TV, yung mga, kunyari, for example, boy, lagyan mo ng chlorine yung yung swimming pool, parang gano'n, di ba? Tapos biglang, oh boy, nasan na yung chlorine? No, so hindi naman nilagay, ang kumbaga parang yung plastic yung tinapon. Parang gano'n yung mga joke na sila, comedy na yung comedy na yung pinasok nila. Di ba? So, yun lang ako kasi nakikita ko talaga yung mga yung mga nasa minimum wage kagaya ng hindi lang sa mga minimum wage pero karaniwan sa kanila kasi sila yung talagang makikita natin na target, no? Bakit sila yung target, 'di ba? Hindi naman pumupunta ng casino yung mga yan eh, 'di ba? Siguro bihira, siguro ilan lang sa kanila pero hindi sila pumupunta lahat. So ngayon kasi karaniwan is pumupunta na ay nasa app na siya, no? Ibig sabihin madali na siyang ma-access at madaling na sila magamit, 'di ba? So, yun eh, wala eh. Teknolodya, gano'n, di ba? So, may application na eh, na-download eh, di ba? So, yun lang. At saludo sa inyo KGX, magandang gabi sa inyong lahat.